Amen. Praise the Lord. Isang magandang umaga po muli sa ating mga kapatid na kasama po natin dito sa church at dyan din po sa mga kapatid po natin sa kanilang tahanan. Magandang umaga po. Ayan. Amen. Good morning po. Bago po tayo magsimula, share ko lang po sa inyo yung isa sa mga verse po or isa sa mga devotion ko po na ibinahagi po sa atin ng ating Panginoon. Sabi po alam po natin yung kwento ni Jonas. Alam na po natin yan, syempre kahit sa mga bata na ikakwento po natin yan. And sabi po nga dun sa kwento ni Jonas, inutusan siya ng ating Panginoon na pumunta sa Ninive para i-share yung salita po niya at ito po ay ipamahagi yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Pero hindi po siya sinunod ni Jonas, di ba po? Tapos, instead ay sumakay po siya ng ibang barko papuntang Tarshish para taguan ang ating Panginoon. And nung time na po yun, yung mga kasama po niya sa barko, kasi natutulog lang daw si Jonas nung ang mga kasama niya po ay nagpapanik na. Sabi sa kanya, bakit ka natutulog dyan? Paano ka nakakatulog na ganito na yung nangyayari? Bakit hindi ka tumayo, gumising at manalangin ka sa Diyos mo, baka siya makakatulong sa atin. Tapos sabi ni Jonas, alam niya na ang Diyos talaga yun. Alam niya na ang Diyos talaga yun. At sabi niya, sabi ng mga kasama niya, anong pwede namin gawin? Sabi ni Jonas, itapon niyo ako sa dagat at siguradong kakalma yan. Tapos, ayaw nila noong una, pinilit pa nila, pero hindi talaga. Tapos nanalangin yung mga sailormen, sabi nila sa ating Panginoon, Panginoon, patawarin niyo kami, hindi namin gusto na pumatay ng isang inosenteng tao. And nag-strike sa akin yung isang prayer niya, sabi niya, Oh Lord, you have done as you pleased. Sabi doon sa Jonas 1 verse 14, sabi niya doon, Lord, you will do as you pleased. You have done as you pleased. And sabi ko sa sarili ko, Lord, ano bang nakaka-pleasing sa'yo? Ano ba yung makakapagpa-please sa'yo? Tapos as I read the whole chapter of Jonah, sabi, isa pala sa mga priority mo na makakapagpa-please sa'yo ay ang iligtas ang mga anak mo. Iligtas ka, iligtas ako, iligtas tayong lahat. Mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, ang nais ng Panginoon ay i-redeem tayong lahat. Kaya nga niya inutusan si Jonas Amen po ba? Amen. Kaya po sa umagang ito, patuloy na purihin po natin, pasalamatan po natin yung ating Panginoon. Itaas po natin yung pangalan niya. Anyayahan ko po kayong lahat na tayo po'y tumayo. At purihin po natin ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, isa sa mga priority niya ang i-save natin siya. At isa naman po sa maaari nating gawin ay ang pasalamatan siya. Purihin siya. Amen? Amen. Sige po, sabay-sabay po nating ipalakpak ang ating mga kamay ng ganito. Ayan. Sige po. Amen. Sige po. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tunay na ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. One more time. Praise the Lord. Woo! Woo! Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, Panginoon!
pagkakataon. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Hallelujah! Jesus, ikaw lang na ang Diyos na mapagpatawad. Dugo mo ang pinambayad. Sa amin ay lumapit, tinanggap ang pasakit. Kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Ay lalapit. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mananamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Noong wala sa'yo o kay gulo, ngunit minahal mo na at ininatan pa. Ngayon'y magkasama, wala na hahanapin pa, hahanapin pa. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mananamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama. Ikaw ang aming tagapagligtas, tagapagligtas, ang aming tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama. Ikaw ang tagapagligtas, tanging ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah! Ng aking buhay. Sa buhay kami mangangamba, Panginoon. Salamat po, Diyos. O matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Panginoon. Amen! Praise the Lord Jesus. Tunay nga, nakarapat-dapat ka sa aming pasasalamat. Sabi mo sa Jonas 2 verse 9, ngunit ako'y aawit ng pasasalamat sa aking Diyos at tagapagligtas. Sa ito'y aking ihahandog, tutuparin ko ang aking pangako, Panginoon. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Salamat po, Panginoon! Kung may pagsubok pa o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ito ang aming panalangin. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Sige po sa mga kalalakihan, sabihin po natin ito sa Panginoon. Buhay ko na sa'yo Sa mga kababaihan po, awitin natin sila sa ating puso. Buhay ko na. Purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Lahat ng anak ng Diyos, Panginoon, buhay namin ay para sa'yo. Purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Deserve mo ito. Deserve mo ito, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, karapat-dapat ka sa lahat ng ito, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil hinayaan mo kaming makalapit sa iyo. Hinayaan mo kaming makapagpuri sa iyo. Hinayaan mo kaming makapagpasalamat sa iyo. Higit sa lahat, Lord God, salamat sa pagkakataon na ito, Lord Jesus, na kami naligtas mo. Kaya ngayon, O Diyos, ito po yung nais namin, Lord Jesus. Sabi namin sa awitin namin kanina, buhay na namin ang purihin ka. Buhay na namin na ikaw ay masamba. Pagkat Panginoon, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Higit pa sa aming buhay, Lord Jesus, ang nararapat na maibigay sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Kagaya ng sabi mo, Lord God, sa iyong mga disipulo, come and follow me. Walang pag-aatubili, Lord God, kahit anong ginagawa nila, they followed you. Lord, yun din yung nais namin, O Diyos. Kapag sinabi mo sa amin, anak, halika dito, lumapit ka. Walang pag-aatubili, Lord God, lalapit kami. Susunod kami sa iyo, Lord Jesus. Lord, yun yung ilagay mo sa aming mga puso. Na kahit anong mangyari, Lord Jesus, kahit anong mangyari, Panginoon, kahit anong mangyari, kami mag-aalay ng buhay namin sa iyo. Kami mag-aalay ng sarili namin sa iyo. Sapagkat ikaw,
na aming Diyos ang siyang nararapat para rito. O purihin ka, O Diyos. Sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi ito'y pagkakait, Panginoon. Pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat hindi kami mapapagod, Panginoon. Hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, sumulit ka.
Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Tunay nga ang wagas na pagsinta, Lord God, ay para sa iyo, Panginoon. Kami iyong dinggin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord Jesus, na kami makapaghandog sa iyo, Lord God. Patuloy na ikaw po, Lord God, ang siyang maghari sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang gumamit sa amin, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang manahan sa amin, Panginoon. Ang presensya mo, Lord God, ang siyang lagi naming maranasan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, sa kalwalhatian mo, sa kadakilaan mo, Lord God, sa aming buhay. Lord, truly, O God, deserve mo ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Kulang pa, Panginoon, ang mga salitang salamat. Kulang pa, Panginoon, ang mga salitang papuri, pagsamba, dakila ka, luwalhatiin ka. Itaas ang ngalan mo. Ikaw ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw po ang hari ng kapayapaan. Lord, kulang pa ang lahat ng ito para masabi namin sa iyo, Lord Jesus, na kami nagpapasalamat. Kami magpupuri. Kami maghahandog ng buhay namin para sa iyo. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Lord, ano pa yung kaya naming ibigay? Kundi yung aming buhay. Lord, ito lang yung kaya namin ibigay. Hindi ito perfect, Panginoon. Hindi ito karapat-dapat sa harapan mo. Pero Lord, buong puso mo itong tinatanggap sa amin. Kaya salamat. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ito lang yung natatanging kaya naming ibigay sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Magandang Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. It's the Lord's Day at salamat po at muli through this online worship service ay ilang tayo nakapagpuri at sumamba sa Panginoon. Tayo po ay may time din para makapakinig at ma-challenge po ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay without exception, tayo po ay nagkakaroon ng mga special events or days sa buhay natin. Halimbawa, birthdays, di ba? Anniversaries, halimbawa, wedding anniversary, ano pa ba? Yung mga first time na magkakaroon ng baby, na young couple, nagkakaroon ng baby shower, pag gumagraduate ang isang estudyante, no? Siya po ay pinaghahanda. At marami pang ibang special occasions na tayo po ay nagiging involved.
At usually, ang prominent dito ay may pinaghahanda, no ho ba? May kainan, may kasiyahan. Pero ang isa sa pinakamahalaga pa rin ay yung mga gifts na binibigay, mga regalo. Amen, no? At tayo ho, experience natin yan. Na bibigyan tayo ng mga regalo, at natutuwa tayo, especially kapag yung naibigay sa atin ay quite expensive. Kasi po, manifestation yon na yung nagbigay sa atin ay pinapahalagahan tayo bilang recipient ng gift. At tayo din naman po, hindi po ba? Bibigay din tayo ng gift, and we see to it na may bagay yung binibili nating gift. Just to show the person na valuable siya, mahal natin siya, kaya ganun, special yung gift natin. Talagang merong kamahalan, sabihin natin. Although hindi naman doon nasusukat yun, pero alam din natin na kapag special ang tao sa atin, mahal natin isang tao, asawa man natin ito, mga anak o kaibigan, binibigyan natin talaga ng pansin na niregaluhan natin ng something special, something valuable. Amen, no? Sa spiritual realm po, ganun din mga kapatid, sa relasyon natin sa Diyos. Ang involved po yung pagbibigay ng gift. At ang gagamitin po nating term ay offering, pag-o-offer. Of course, malawak po ito. Hindi lang ako tumutukoy sa offering tungkol sa material. Hindi, the offering of our lives to God. At yun po yung papag-aralan natin sa umagang ito. At it's either offering or sacrifice. Yun po yung term na gagamitin ko. But most of the time, i-interchange ko na lang itong dalawang ito. So, ang text po natin ay nasa 1 Chronicles chapter 21 verses 18 to 27. So, may kahabaan to pero kailangan nating basahin para po meron na tayong grasp ng narrative at ng substance ng passage na ito. Sabi po sa verse 18, Then the angel of the Lord ordered God to tell David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. So David went up in obedience to the word that God had spoken in the name of the Lord. While Araunah was threshing wheat, he turned and saw the angel, his 4 sons who were with him, hid themselves. Then David approached, and when Araunah looked and saw him, he left the threshing floor and bowed down before David with his face to the ground. David said to him, Let me have the site of your threshing floor so I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price. Araunah said to David, Take it, let my lord the king do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledges for the wood, and the wheat for the grain offering. I will give all this. Sabi po ni David, verse 24, But King David replied to Araunah, No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours or sacrifice a burnt offering that costs me nothing. So David paid Araunah 600 shekels of gold for the site. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. He called on the Lord, and the Lord answered him with fire from heaven on the altar of burnt offering. Verse 27, Then the Lord spoke to the angel, and he put his sword back to its sheath. Ang background po nito, ang context, bakit nagkaroon ng plague for 3 days at maraming namatay at sinisi ni David ang kanyang sarili kasi nga po siya naman talaga ang may kasalanan. Dahil po ganito ang nangyari sa verse 1 at following verses ng chapter 21 ng Chronicles, matapos maagapi na ni David ang lahat ng mga kaaway, kingdoms na lumalaban sa Israel, meron ng time of peace during that time. Pero siya po ay hindi naging kampante. Wala po siyang magawa. One time, ang ginawa niya, sabi niya kay Joab, yung isa sa pinaka-leading commander niya, magkaroon tayo ng census, bilangin natin kung ilan ang army natin, ang sundalo natin. Ito po ay hindi naging welcome kay Joab. Sa verse 3 po, chapter 21, But Joab replied, May the Lord multiply his troops 100 times over. My lord the king, are they not all my lord's subjects? Why does the Lord want to do this? Why should he bring guilt on Israel? So meron na hong kabasi si Joab na baka hindi yun magustuhan ng Diyos dahil loyal naman sa kanyang mga sundalo kay David at natatapang ito at handang mamatay para sa kanya at sa kaharian ng Israel. Pero insistent po si David. So ang nangyari, natuloy yung census.
At ito po yung report. Sabi po ni Joab sa verse 5. Joab reported the number of the fighting men to David. In all Israel, there were 1,100,000 men who could handle a sword, including 470,000 in Judah. Ganun po karami. More than 1,000,000 ang army ni David. Pero sa verse 6 po, ito yung malungkot. But Joab did not include Levi and Benjamin in the numbering because the king's command was repulsive to him. This command was also evil in the sight of God. So he punished Israel. Yun po, no? This command was also evil in the sight of God. So he punished Israel. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawang pagsasya si David kasi po indikasyon ito ng pagiging independent niya, kawalan niya ng tiwala sa Diyos, at inisip niya na ang kanyang army ang magliligtas sa kanya sa Israel laban sa kanilang kaaway, hindi ang kapangyarihan ng Diyos. So nagalit po ang Diyos. Anong result na? Nagpadala po ang Diyos ng isang propeta, si Gad. No? At sabi, at ang instruction ng Diyos, pumili si David ng 3 punishments. Ang sabi po dyan, magkakaroon ng 3 years ng famine, 3 taon ng tagutom, or magkakaroon ng 3 months, sasakupin sila ng kanilang kaaway, or 3 days, magkakaroon ng plague sa pamagitan ng isang anghel. Kakaroon ng sakit ng peste for 3 days. At ang pinili po ni David ay yung huli. Sabi niya sa verse 13, David said to God, I am in deep distress. So, lungkot na lungkot siya. No? Let me fall into the hands of the Lord, for His mercy is very great, but do not let me fall into the hands of men. No? Rather than ako'y masakop ng kaaway ang aking bayan, doon na lang ako sa kamay ng Diyos kahit na 3 araw na magkaroon ng peste. Pero nagkaroon ho ng peste, ang sabi po dyan sa verse 14, 70,000 ang namatay na mga lalaki. Malamang marami doon mga sundalo. Lungkot na lungkot si David, sabi niya, Lord, itigil mo na po yung play. Nagsisisi na po ako. Parang mangyari yon, ang sabi ng Diyos, gumawa siya ng altar. Ito nga po yung binasa natin para maapis ang Diyos at yung kanyang repentance, yung kanyang pag-re-offer ng kanyang buhay, pag-admit na ng kanyang pagkakasala sa Diyos ay maayos, mapatawad ng Diyos, kailangan gumawa siya ng altar at mag-offer ng offering. Amen ho mga kapatid. So ang ating pong title ay Costly Offering. A costly offering. Amen ho. Number 1, praise God. Offering is an act of devotion God expects from us. Amen ho. Mga kapatid, offering and acts of sacrificing were practiced during biblical times. Intindihan po natin. Nung pang panahon ng Biblia, in fact, doon pa lang sa Genesis, hindi ba, chapter 4, yung offering na sacrifices, burnt offerings, yan po ay pinapractice na no, as early as sa Genesis. Amen ho. Maging sa panahon ni Noah, after ng flood, di ba? So, yan po ay makikita natin na pinapractice sa biblical times. It was common to all ancient religions to practice offering of sacrifices. Maging ibang mga pagan beliefs mga pagan people, meron po silang ganitong mga pag-o-offer ng sacrifices. It's either mga hayop din, o mga grains, mga crops, at may time even mga babies, mga bata, ang kanilang ino-offer. No? At yan po ay totoo, historically na nangyari doon sa mga empires noong unang panahon. Intindihan po natin. So, lahat po ng form ng religion ay nagpa-practice ng ganito, pag-o-offer. No? Kaya the offering or sacrifice we do is the one acceptable and legitimate because it is directed to the true and living God. Amen. No? At ito naman po ang maganda. Sa maraming mga religious groups na nag-o-offer kanilang mga offerings sa Diyos, kanilang buhay, kanilang lakas, kanilang resources, kanilang time, anything, ang makabuluhan lamang pong pag-o-offer ay ginagawa natin. Kasi po tayo po ay nag-o-offer sa tunay na Diyos. Amen ho? Sa tunay at buhay na Diyos. At yun po ang emphasis ni Paul. Sa Acts 17, sabi niya sa mga taga-Athenians, sa mga taga-Greeks, na kung sino-sinong Diyos ang sinasamba. Dami-dami, bawat kanto, bawat kalye, may mga shrine ng mga Diyosan. At meron pong isang magandang shrine doon ang nakalagay to unknown God. Capitalize yung G, to unknown God. Kaya sabi ni Paul, nung siya nag-pray, sabi niya, napansin ko, religious talaga kayong mga Athenians, mga Greeks. Pero kasi meron kayong
shrine to the unknown God. Eto, sabi ko sa inyo, kung sino yung unknown God na yan. Sa yung tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa, and so forth and so on. Amen ho? Yung iba naniwala, iba naman hindi. So mga kapatid, pasalamat tayo na kung tayo may pinanggalingang mga religious beliefs na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Amen ho? Magpasalamat tayo kasi natagpuan natin through Jesus Christ ang tunay na pagsamba sa Panginoon, ang tunay na pag-offer. Amen ho? Kaya sabi ng Lord, those who worship me must worship me in spirit and in truth. Amen ho? Praise God. So salamat. Hindi unknown ang Diyos natin. Siya ay our known God. The God who reveals Himself through His Son ho, sa Kanyang salita. Amen ho? Kaya hindi tayo maliligaw. Paano tayo makikipag-relate sa Diyos? Kasi sa yung tunay na Diyos na nangungusap sa atin, nagre-respond sa atin, at nag-iwan siya ng Kanyang salita para gumabay sa buhay natin at lalo natin siyang makilala. Amen. The theme of offering one's life to God is taught throughout God's Word. Okay ho? Medyo marami itong scriptures natin. Exodus 19:10, and the Lord said to Moses, go and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day. Because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Amen. Sa Joshua 3:5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things before you. So, marami po akong passages sa Old Testament. Pero ito lamang pong dalawang ito, indikasyon na noon pa sa Old Testament, yung pag-o-offer ng buhay o ng hayop o ng pera, ng anything, pag-sacrifice sa tunay na Diyos ay ginagawa na. Sa New Testament to, punta tayo. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen ho? That's sa 2 Corinthians chapter 5, verses 14-15. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, si Jesus po yun, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised to death. Hindi na mabubuhay ang Kristiyano sa kanyang sarili, kundi sa Diyos na, sa Lord na. I-offer niya kanyang buhay as a sacrifice. Sabi nga sa Romans, a living sacrifice. Amen ho? That's sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1-3. Kung yung pong unang passages, nag-refer sa buong buhay natin, yung lakas, amen ho, yung talino, yung kakayanan, yung puso natin, yung mind natin, i-offer natin sa Diyos. Pagdating po sa 2 Corinthians 8, yung resources naman natin. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Ito naman po ang Macedonian churches, na Thessalonica, Philippi, hindi ho ba? Yung mga, yung Colossus, no? Yan po yung mga mahirap na churches during that time. Kasi sila po ay nag-offer sa Diyos. Hindi lang ng buhay nila, kundi yung mismong resources nila, yung pera nila, kahit sila ho ay mahirap o kapos sa economic aspects ng kanilang buhay. So makita po natin, establish natin mga kapatid, number 1, na offering is an act of devotion God expects from us. Hindi po pwede na tayo ay na-born again, na hindi tayo nag-offer ng buhay natin sa Diyos. Amen ho? There must be a manifestation of the offering of our lives to God. Amen ho? In many form, in many ways, in all aspects ng buhay natin. Yun po ang establish natin sa ating point number 1. Offering is an act of devotion God expects from us. So, ang relasyon natin sa Diyos, hindi siya passive, hindi siya pakuya-kuyakoy, no? Hindi siya para tayong namamasyal sa beach, hindi ho. It entails the offering of our lives, of our strength, of our talents, abilities, no, of our time, of our resources. Amen ho? Kasi yung Diyos na ating ino-offeran ng lahat natin ay yung tunay at buhay na Diyos. And we're right on target kasi yung pong ginagawa natin, kamukha ngayon. Amen ho? A while ago, we worship the Lord, we sang praises to Him. Ngayon ho, we enthroned Him sa pamagitan ng Kanyang salita. That's it.
Mga kapatid, this is a form of offering our lives to God. Number 2, mga kapatid, our offering to God takes place at a cost. Ulitin ko, our offering to God takes place at a cost. Di ba sabi sa verses 23 to 24, Arauna said to David, "Take it, let my lord the king do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledges for the wood, and the wheat for the grain offering. I will give all this." Malaking tulong na to kay David kasi siya po ay nagluluksa, nahihirapan siya, nag-struggle siya maigi. So, kung malaking tulong na eto na, sa'yo na po ito, hari, lahat. Everything sa'yo na. Lahat ng kakailanganin mo sa offering, eto na lahat. Basta, tumawag ka na sa Diyos para matigil na itong plague. Pero sabi po ni David, but the king replied to Arauna, "No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours, or sacrifice a burnt offering that costs me nothing." Mga kapatid, our offering to God is our entire life presented through, letter A, our obedience. Our obedience. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31 hanggang 11:1, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Follow my example as I follow the example of Christ. Ang una pong offering natin sa Diyos mismo yung buhay natin, kamukha ng sinabi sa Romans 12. Kaya kita nyo mga kapatid, ano man daw ang ginagawa natin, no? Tayo man po ay engineer, tayo man po ay estudyante, tayo man po ay magulang o anak, o professional, o anong estado ng buhay natin, basta po tayo nasa Panginoon, tayo po, ang inaasahan po ng Diyos sa atin, ang entirety ng buhay natin, ay i-present po natin sa Kanya. Kaya ano man ang ginagawa natin, amen ho? Ito po ay gagawin natin para sa Diyos. Ang ating trabaho, tayo nagtatrabaho, hindi lang yun para iniisip natin para kumita tayo, mahalaga yun. At para tayo ay nagsisika, para mag-promote tayo, mahalaga rin yun. Pero tandaan po natin, kaya tayo may trabaho, bigay yun ng Diyos. And so, we might as well na as we work, maisip natin ng Diyos, Lord, salamat sa trabaho ito. Hindi ito madali, nahihirapan ako, natatapig ako, nakakahasel. Minsan, hindi pa maganda yung working environment, pero salamat. At this point ng buhay ko, ito yung binigay mo na means of livelihood. So, thank you Lord, thank you Lord. So, ano man po ang ginagawa natin, amen ho? Saan mang aspect tayo nandoon sa buhay natin, tandaan po natin, yung entirety ng buhay natin, sakop siya ng Diyos, sakop siya ng Panginoon. So, in that sense, ino-offer natin, isinusunod natin ang buhay natin sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, follow my example as I follow Christ. So, ano po yung sinasabi ng Lord sa kanyang salita? Hindi laging madaling makasunod sa Diyos. Nag-struggle tayo, nahirapan tayo. Ganun pa man, kailangan po sumunod tayo sa Panginoon. Amen ho? It is not always easy to obey God's word. Alam natin yan. Pero yung mga nagagawa natin, nasusunod natin, salamat sa Panginoon, sa biyaya at lakas niya. At sa mga nag-struggle tayo sa ating pagsunod, there are times, salamat din kasi nandiyan ang Diyos para i-challenge pa tayo na magpatuloy sa Kanya. Kaya we follow the Lord hanggang sa matapos yung inumpisa niya sa buhay natin. Amen ho? Ang pag-offer natin sa Diyos palagi, pag in-offer natin ang buhay natin sa Diyos, laging mayroong hindrances yan. Hindi naman tayo bibigyan ng easy time. Minsan limputan ito para makapag-offer sa Diyos ng buhay natin. Tandaan natin yan. But, just the same, kailangan po mag-offer tayo ng ating buhay sa Panginoon. Our offering to God is our entire life. Presented to, letter A, obedience. Our obedience. Letter B, with the material blessings or resources God is providing us. 2 Corinthians chapter 8, verses 8 to 9. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that through His poverty we might become rich. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of one should give that what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. O, ito na po. This time around, kinakausap ni Lord, ni Paul, ang mga taga-Corinto, a very rich and influential early church at that time. Na nangako, natutulong sa Jerusalem Church na kanilang resources, kasi po nagkaroon ng taggutom, maraming nahirapan ng mga manampalataya. Tinigil po nila yung missionary offering nila, yung tulong nila. Kaya sinali sila ngayon ni Paul. Ipagpatuloy nyo yung pangako nyo, kasi ang mga churches sa Macedonia na mahihirap, hanggang ngayon tinutuloy nila yung pag-offer nila ng kanilang pera kahit nahihirapan sila, kahit mahirap sila, para lang tumulong. At mga kapatid, ang pag-offer ho sa Diyos, hindi lamang yung lakas natin, hindi lamang yung isip natin, puso natin, maging yung bulsa po natin, amen, no? Yung resources natin, yung economic aspect ng buhay natin. Tandaan po natin yan. Hindi po pwede na ang offering natin sa Diyos. Pastor, naglilingkod naman ako sa Diyos eh. That's correct, that's right, that is facing to God. Pastor, nagpupuri naman ako sa Diyos, nag-worship ako sa Diyos. Tama din yun. Okay sa Panginoon yun. Amen. No? Pastor, magbibigay naman ako ng time sa Lord eh. In fact, hindi lang ako natin pag Sunday, kahit nga sa mga midweek, marami akong ginagawa para sa Lord. Salamat sa Lord. Tama ho yan. Pero tandaan po natin, kasama sa pag-offer natin sa Diyos, sa pag-sacrifice natin sa Diyos, yung economic aspect ng buhay natin, yung bulsa natin, naintindihan po natin. Kaya nga, tayo ay mayroong pag-offer sa Diyos. At ang standard natin, we practice tithes and offering. Alam po natin yan. Although yung iba, siguro, meron silang mga questions sa tithes, pero tayo hindi. No? We stand by our conviction that it is pleasing to God, it is acceptable to Him that we offer Him our tithes and also our offerings, mga kapatid. So, tandaan po natin, kasama po yan. No? Why? Pastor, why? Kasi, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lahat. Amen ho. In fact, everything that we have in life right now, ang mga resources natin, materially speaking, ang buong sweldo natin, ang buong economic gains natin, galing lahat yan sa Diyos. Pinagkatiwala lamang po yan, mga kapatid. At kaya po tayo may offering, meron tayong tithing na pinapractice. Ito po ay safety nets para sa atin. Para maintindihan natin na doon sa prosperity na tinataglay natin, sa abundance na tinataglay natin, somewhere doon sa abundance na yan, nandoon ang picture ng Diyos. At nandoon meron siyang para sa Kanya dyan. And we ought to give it back to God. Kasi ang lahat ng yan ay naging posible kasi binigyan niya tayo ng lakas, ng talino, ng kakayanan, at ng lahat ng kinakailangan para magkaroon po tayo ng mga resources sa buhay, trabaho. Galing po sa Panginoon yan. And the least and the most that we can do is to give to God yung mga resources natin. Tandaan niyo, mabuti ang Diyos, hindi niya naman sinasabing lahat. Although, technically speaking, everything ay lahat para sa Diyos. Pero alam niya, meron tayong needs dito. We have earthly needs. We have families to feed. We have children to educate. Hindi ho ba? Alam mo lang Diyos yan. We have personal things that we want to buy ourselves. Hindi ho ba? Alam lang Diyos yan. Kaya naman, okay sa Kanya yan. Pero sabi niya, bahagi ng pag-consecrate ng buhay, pag-offer ng buhay sa Lord, ay yung ating resources binibigay natin sa Panginoon. Amen ho? So, let us not forget that. With praise and thanksgiving from our heart, letter C. Sabi po sa scriptures, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Another passage, Colossians 3:15-16. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And last passage po natin dito under this, Hebrews 3:15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of our lips that openly profess His name. Ito ho, yung
conveniently na palay ko mas madali nating nagagawa ay yung pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Yung actual, yung physical na pagpupuri with our voice, with our lips, with our hands, with our feet, with our entire physical body, yung mga gestures natin, ang pagtaas ng kamay, pagsayaw natin. Of course, dapat yan ay mula sa puso. At alam natin lahat yun. Yan po ay type ng pag-o-offer sa Diyos. So, hindi lamang yung buhay natin, yung lakas natin, yung time natin, yung obedience natin, hindi lamang yung offering, hindi lamang yung dahil gumawa ang Diyos ng mabuti sa atin, mahabagin siya sa atin, so we respond sa pag-o-offer ng ating buhay sa Kanya. Hindi lamang ho yun, hindi lamang through our resources, hindi lamang yun, kundi mismo sa papasalamat sa Kanya, sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen, no? So, in times tayo po ay nag-praise and worship, lalo na kapag sa church, collectively, tayong lahat, ito po ay offering sa Diyos. This is an offering of praise and worship. Ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi kung meron isang bagay na gustong-gusto ng Diyos na ginagawa natin is to enthrone Him, to lift Him up. And one of the ways wherein we can lift God, we can enthrone Him is through our praise and worship. Salamat. Ang church natin ay we give tremendous value. We give, sabihin na natin, extra weight sa ating pagsamba at pagpupuri. Isa yan sa mga priorities ng church natin. We really give God the glory, the honor that is due Him kasi siya yung Diyos na karapat-dapat sambahin. Amen ho? Ang lastly po mga kapatid, our offering is accepted and honored by God. Sa verse 26, di ba? Sumagot ang Lord sa fire from heaven, kinonsume yung offering ni David. At yung anghel, yung kanyang sword, binalik niya na doon sa kanyang sheath. Ibig sabihin, tinanggap na ng Diyos yung kanyang pagbabalik loob, yung kanyang paghingi ng tao, yung repentance niya. At yun, nakita po natin, ang Diyos ay kumilos maigi sa buhay ni David at natigil na yung plague. Amen ho, mga kapatid? So, our offering is accepted and honored by God. Hindi po ito na babali wala. At isa pa pong passage natin ay dito sa Luke 21 verses 1 to 4. Sabi po dito ay, as Jesus looked up, He saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on. You know, mga kapatid, kung paanong sumagot, in-honor, in-accept ng Lord yung offering ni David, you know, that cost him, you know, hindi lang ng kanyang, ng damdamin niya, because yung nangyaring tragedy, dahil sa kagagawan niya, but also yung resources niya, o dumayaman siya, pero hindi niya hinayaan si Arauna na malibre, so to speak, yung kanyang pag-o-offer sa Diyos. Hindi, babayaran ko yung lupa mo, lahat yan, kasi ayoko magsakripisyo sa Lord, mag-offer ng wala lang, ng very convenient lang, ng ganun-ganun lang. At ito pong widow, mga kapatid, kasi sa pinaka-helpless na mga individual sa panahon ng Israel, na-impress po ang Diyos kasi naghulog siya ng offering. Lugar na ang makita niya ay yung abundance ng offering ng mayayaman, ng the rich. Ang nakita niya po ay yung paliliit na 2 copper coins. Ang nakita hinulog nung widow, pero sabi ng Lord, greater ang kanyang ginawang offering at sacrifice kaysa doon sa mayaman. Kasi out of their wealth lamang o ng kanilang surplus, nagbigay mayaman. But this woman, this poor widow, she gave out of her extreme poverty. Parang mga taga-Macedonian churches. At ang bottom line po nito, our offering is accepted and honored by God.
Mga kapatid, siguro susunod na time, kita nyo, napahaba na ako rito. Susunod na time, usapan natin about yung stewardship ng money, ng resources. Siguro sa mother time para matutukan natin maigi. But dito lang mga kapatid, makita po natin. Hindi po pwede po na nag-consecrate, nag-offer tayo sa Diyos ng service natin, ng lakas natin, ng praise natin, pero hindi kasama yung resources natin. Hindi ko po pwede yun. Kasama po yung resources natin, yung wealth natin, so to speak, gaano mang kalaki, gaano mang kaliit. Kasi yun po ay gusto ng Diyos. Bahagi po yun ng economy ng Diyos na ang pag-offer sa Kanya, kasama po yung mga resources, yung material resources ng buhay natin. Makita po natin, walang naaksaya po mga kapatid pag nag-offer tayo sa Diyos. Amen ho? Pag nag-consecrate tayo sa Diyos, dito nababaliwala, dito nasasayang kasi dito po sabi natin, ano man ang ini-offer natin, ano man ang sinasacrifice natin para sa Diyos, time natin, money natin, lakas natin, kakayanan natin, everything. Ito po ay ina-accept at ina-honor ng Diyos. Kasi nga po, siya yung buhay na Diyos at totoong Diyos. Praise God. At para po sa concluding thoughts natin, an act of offering or sacrifice to God has a price tag. Oftentimes, it is costly. Ulitin ko, an act of offering or sacrifice to God has a price tag. Oftentimes, it is costly. Mga kapatid, spiritual engagement or commitment is not like a bargain or garage sale. The price is always high. Tandaan po natin yan. Kung merong mga buy one take one, buy one take two dito sa earthly system, no, kung merong mga garage or bargain sale. Sa spiritual realm po, wala pong sale na spiritual engagement or commitment sa Diyos. Lagi po itong may tag price at usually ho mahal ang tag price, costly ho, expensive. Tandaan po natin yan. Wala pong shortcut sa offering or sacrifice sa Diyos. We have to tread the long route. Wala pong shortcut. Kailangan po meron talagang we have a price to pay. Amen ho. Praise God. At isa pa, an act of offering or sacrifice to God is never meant as payment or means to earn His favor. It is a response of our humble and grateful heart. Pag tayo nag-offer sa Diyos, so nagkukumpit tayo na buhay natin. Hindi ho yung bayad sa Diyos. We can never pay God. We can never repay God. Amen ho? O para ma-earn natin yung favor niya. Hindi ho. Wala pa tayo sa Panginoon. Mahal niya na tayo. Hindi pa natin iniintindi ang Diyos. Nandun pa tayo sa kasalanan. Ang Diyos po ay mahabagi na sa atin. Amen ho? Pero ang offering natin bilang mga anak niya na ang pag-act ng sacrifices natin, hindi po ito bayad. Hindi natin mababayaran ng Diyos. Not in this life and not ever we can repay God. Because forever we will be indebted to God because of His unconditional love, of His immeasurable mercy, and of His sabihin na nating undying grace sa ating mga buhay. So ito lamang po ay a response po ito ng na-humble ang puso natin at naging grateful tayo sa Kanya. Amen ho mga kapatid. Kaya tandaan po natin, ang pag-aak ng offering sa Diyos ay katanggap-tanggap po sa Kanya. Praise God. Nawa po ngayon na alam ko economically speaking, mahirapan tayo dahil sa lockdown. Maybe we are tempted really to have a second thought na magbigay tayo sa Diyos the moment na magkaroon tayo ng normal praise and worship activity. But I would like to challenge you, ibigay po natin ang para sa Diyos. Tandaan po natin, hindi niya tayo pagkukulangin. He knew more than anyone else kung gaano ang mga pangailangan natin. Kita po natin dito sa widow. Hindi naman tinignan ng Diyos kung magkano yung binigay, kundi o yung amount ng binigay, kundi ano yung natira sa widow. Alam mo ng Diyos, kapag nagbigay tayo sa Kanya, alam niya, matitira sa atin konti lang. But trust God na yung konting yon, siya pong bahala. He will multiply that. And He will see to it that He will supply all our needs according to His riches in glory
in Christ Jesus. You know? So, it is a costly offering, but it is worth it because our God is worthy of our offering, of our sacrifices. God bless us all. God bless us all. Amen. Po ay dadako na po tayo sa ating tithes and offerings. Sa palagay ko naman po sa napakagandang mensahe na binahagi po sa atin ng ating Panginoon, hindi ko na kailangan pang i-explain paano kung bakit po tayo nag-tithes and offering. Ito po ay, sabi nga po ni Pastor, ito po ay isa sa mga paraan natin para ma-glorify siya at ma-honor siya. Kaya po sa umagang ito, niyahan po namin kayo na sama-sama po tayo magbigay sa ating Panginoon, pero bago po yun, tayo po manalangin po muna. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat nga po sa muli ay binigyan mo kami, Lord God, ng isang araw, Lord God, patungkol sa pagbibigay po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil sabi mo nga sa iyong salita, nalulugod ka, Lord Jesus, kapag kami nagbibigay sa iyo, Panginoon. At hindi mo naman kami pababayaan, Panginoon. You will be our resources, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Strength man ito, financial man ito, physical man ito, Lord God. Ang lahat ng ito, Lord God, ay ipoprovide mo po sa amin. Kaya maraming salamat po. Hayaan mo na kagaya ng widow, Lord God, na nagbigay sa iyo, i-bless mo rin kami, Lord Jesus. Malugod ka rin, Panginoon, sa gagawin po namin pagbibigay sa umagang ito. Patuloy na purihin ka po, sampay katakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakatayo na po tayo makakapagbigay. Amen. Salamat po sa mga nagbigay. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa announcement. Inaanayahan, happy birthday po kala Sister M. Herbacio on October 11 and Sister Yanis na lang, ang hirap basahin. Yanis Pinka and kay Brother Joshine Clyde Iswela. Ang hirap ng mga pangalan ngayon. Gayon pa man, happy birthday po sa inyo sa October 11, 13, and 17. 11 today pala. Yan. Happy birthday po kay Sister M. So, kantahan po natin silang tatlo ng happy birthday. Sige po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God bless you. Ayan, bagamat po mahirap basahin ng mga pangalan ninyo, happy birthday po sa inyo. Ayan, papapagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay announcement po natin, Midweek Bible Study. Inaanyayahan po namin ng lahat na umattend po. Magre-resume na po tayo. Aabangan na lang po natin ang kapanapanabik na pagbabalik ng ating Midweek Bible Study every Wednesday at 8 p.m. Ito po ay via Zoom and via YouTube. So abang-abang po tayo sa announcement natin regarding our Midweek Bible Study. And nalalapit na po, ilang linggo na lamang ay darating na po ang ating Thanksgiving service. Ito po ay a gathering for praise and testimonies on October 25
at 9 a.m. Dito pa rin po yan gaganapin sa ating bahay iglesia. At nawa po inaayahan po namin ng bawat isa na tayo po'y makiisa na dumalo. Mag-confirm lang po kayo. Inulit namin mag-confirm lang po kayo kay Sister Faye kung sino-sino po yung mga nais na dumalo sa darating po na ating Thanksgiving service. Wala na po tayong any announcement pa. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer and benediction na pangunahan po ng ating pastor, Pastor Alex de Castro. Amen. Mga kapatid, bago po tayo mag-closing prayer and benediction, muling papasalamat po tayo sa worship team sa kanilang pangunguna sa atin sa praise celebration natin. Thank you kay Hazel sa kanyang pag-worship lead at sa mga backup worshipers natin and of course sa ating band. At salamat din sa tech group natin at sa bawat isa po sa inyo na nakikiisa at sumusuporta sa ating online service. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at sa buong araw na ito, makasama po natin yung kaniyang presensya. Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa Panginoon sa ating pananalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo na sa Sunday na ito, ikaw po yung aming naitaas sa aming pag-awit at pagsamba. Salamat din sa liwanag ng iyong salita na pinakita mo po sa amin na mahalaga para sa iyo na kami ay nag-o-offer at nagbibigay ng sacrifices namin sa iyo sa lahat ng aspects ng buhay namin. Salamat Lord, pinakita mo sa amin na hindi ito nababaliwala. Ito ay mahalaga, although kailangan namin talagang gawin ang lahat. Kasi po hindi ganong ka-easy, Panginoon, yung aming pag-relate sa iyo. Gusto mo Lord, maging very serious kami sa aming relasyon sa iyo. So Lord, patuloy sa aming pinag-usapan kanina ay lalo kaming mag-offer at magbigay ng sacrifices namin sa iyo bilang pagkilala namin sa iyong kagandahang loob, katapatan at biyaya sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa oras na ito, O Diyos, sa aming pagkatapos. Parating mo po ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa. Mga kapatid, ang ating Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, ang ating Diyos Ama na kung saan siya po ay hindi katulad ng isang shadow na nagbabago o nawawala. Ang kanya pong pag-ibig ay magpawalang hanggan. Ang ating Panginoong Kristo na kanyang biyaya ay hindi magmamaliw. Ang kanyang kaligtasan ay patuloy nating maranasan. Naging ang lakas, gabay at pangungusap ng Espiritu ng Diyos. Yan po ay maranasan natin sapagkat alam po ng Diyos na siya po ang pag-asa natin sa buhay. Kaya sumayin niyo po ang lahat ng pagpapalang ito sa buong linggong ito at sa isang linggong papasok. Ang mayamang pag-iingat at pagbabantayan ng Diyos ay sumating lahat. Nawa sa kanyang biyaya din ay maging mas maayos na ang sitwasyon ng ating bansa at ng buong mundo. Dahil Diyos po siya na laging lilingap sa ating lahat. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Muli, magandang tanghali sa ating lahat.